pong impeachment or in-impeach ang isang impeachable officer, okay, kunwari ang Vice President, ibig sabihin po nun, formally, inakusahan ang official na yon na nag-commit ng impeachable offense na base po sa ating Constitution. For example, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, other high crimes, etc., etc. Kaya ako pinapaliwanag to para lang medyo malinaw sa lahat, no? Hindi porke na-impeach ang isang opisyal, tanggal na siya sa pwesto. Ibig sabihin, formally accused pa lang siya of committing any of those impeachable offense mentioned in the Constitution. Aakyat pa po yan sa Senado kung sakasakali, kung saan yung mga senador po ay uupo bilang mga huwes. Sila po yung huhusga whether that impeached official should be removed from office. I-explain ko lang po, no, para meron po tayong baseline facts dito po sa ating discussion. Okay, ang panauhin po natin ngayong gabi ay si former Senator Sonny Trillanes dahil siya po ay nag-tweet recently. Sabi niya, impeach Sara Duterte. Gusto nating malaman, meron ba talagang ugong? Mukhang tama ba yung, may basihan ba para magpanik yung mga taga-suporta ni VP Sara Duterte o perhaps mismong yung Vice Presidente? So I'd like to welcome to our program si former Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi sa iyo, Christian. Okay, pag-usapan natin yun, no? Nag-tweet kayo, impeach Sara Duterte. I think this was yesterday, no? Ano ba pinaghuhugutan nung inyong pinost na yon? Siguro simulan natin doon sa national interest. Ikabubuti ba ng ating bansa na matanggal sa pwesto si Sara Duterte given yung mga pinakita niya na actions, ano, yung kanyang disregard sa democratic processes, sa constitutional processes, and at ano siya, no, unfit to hold the office of the Vice President. And ito yan, no, I believe existential yung threat dito. Na-imagine natin si Sara, yung pinakita niyang asal doon sa mga nakaraang hearing, na-imagine nyo na yung ganong klaseng tao, na yung ganyang yung temperament niya, yung kanyang psychological instability, bibigyan mo ng power ng isang presidente. Ngayon nakita natin yung epekto niyan doon sa panahon ng tatay niya, how her father abused and misused power, no, para lang sa kanilang mga sariling interest. At nakikita natin yan dito kay Sara Duterte ngayon. So yan yung national interest. I believe the answer is yes. Na nasa national interest natin na i-impeach natin itong si Sara Duterte and eventually dun sa trial, makukonvict. Tama yung sinasabi nyo, Christian, kanina, impeachment is just the first step, but the impeachment trial, yun na yung susunod, yan na yung maghuhusga, kunyari convicted siya or acquitted. But for discussion purposes, para lang pag sinabing i-impeach ito, eventually it is taken to mean na matanggal sa pwesto via impeachment. Ngayon, Okay. Yan yung natin na panimula. Okay. So, linawin ko lang, no? So, naniniwala kayo that it will be in the national interest to have her removed from office via impeachment since binanggit niya yung idea ng possibility na baka maging presidente siya and she would be unfit. So, you're looking ahead 2028, tama po ba? No, not only that. Because remember, as Vice President, successor siya sa anything that happens to the President, no? Whether for health reasons, accident, or talagang deliberate, or impeachment, people power, whatever way na matanggal ang sitting President, siya ang magsasaksi. So dapat kilabutan yung mga kababayan natin dun sa mangyayaring ganon. Kasi itong taong ito ay hindi ito marunong humawak ng power. Diba? Nakita nyo lang yung glimpse nung ginawa niya dun sa sheriff. Tapos yung mga statements niya na talagang
full of hatred, vindictiveness, at iba-iba eh. It's parang or punong-puno ng kuot, no? Yung mga ano niya. And nung finally na-expose ito nung nandoon siya sa house, talagang pakialam, just like her father, no? At yun yung makikita natin. Now that is ano lang yan, ano? Yun yung moral basis. Now yung legal basis niya marami. Aside dun sa sinasabi na yung 125 million confidential funds, marami pa tayong na-unearth sa kanya na mga impeachable offenses. Now, sasabihin nila, kailangan during her term nangyari ito. Yan naman yung sinasabing legal, Yung legal, okay, during her term, yung 125 million na confidential funds na misuse in 11 days. Meron din siyang 650 million pesos confidential funds noong 2023, no? Tapos DepEd and OVP, no? Tapos itong rig bidding niya nung siya ay DepEd secretary, no? Yan yung legal basis. But then meron kang kailangan mo ma-establish yung pattern of behavior. In this case, political basis na ito, no? Kasi by extension, pwede mong isama ito, kumaga legal political basis, yung nung siya ay vice mayor, at nung mga panahon na yon, meron siyang na-commit na graft and corruption, no? And bribery. So, hindi dito na nga yung remember yung sa bank accounts niya. The problem with that is joint account sila ni Sara Duterte. Kaya yung nangyari na yon ay dawit si Sara Duterte doon. Tapos meron kaming nakita na bribery, two counts of bribery when she was still mayor, no? Maraming basis na legal and political basis and yung moral basis na sinabi ko kanina. Sa pagkakaalam nyo, meron bang imminent impeachment case na ipa-file kay VP Sara Duterte? Kasi pag kinausap yung mga kongresista, lahat sila nagde-deny. Pero alam naman natin, in real political terms, a denial does not necessarily mean that it's not true. Ano po ba yung mga natitinig ninyo? Ganito, no? Kahit sino naman pwede mag-file. Ako, if I won't see them moving within the next few days, I myself might file one, no? Kasi naka-document na namin yung mga impeachable offenses ni Sara Duterte. Marami yon. Covered lahat, betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, other high crimes, yung bribery, no? Graft and corruption. So, covered siya, ang dami niyang ginawa, no? Kaya yun yung yun yung aking pananaw dito na pag hindi ako nakakita ng impeachment case within the next few days, I myself might file one, no? And tingnan natin, we will leave it up to Congress kung makakita sila ng merit doon. Ano yung pumipigil sa inyo? Bakit hindi nyo pa i-file yung impeachment complaint against the Vice President? Kasi right now, I am an outsider, no? Mas maganda na makita nila kasi sila yung niyurakan, Yung House of Representatives, yung niyurakan ni Sara Duterte. Sila yung nakakuha ng mga dokumento about corruption acts ni Sara Duterte. They have the documents with them, and yun na nga, yung constitutional processes na violate ni Sara Duterte happened in their house, no? Kaya mas maganda na sa kanila mag-emanate yun.
But kung merong pag-aalinlangan, kung kailangan gawin, yun, gagawin natin yun. Kasi ginawa nga namin yung sa tatay niya. Di ba? Yung magdalo ang nag-file ng kaisa-isang impeachment labang kay Duterte. Kasi nobody dared. Yun, sukdulan yung ginawa patayan yun. So, hindi kami mag-aalinlangan na gawin yung act na yan. Yung case na yan, sabi niyo willing kayong i-file kung wala magka-file in the coming days. Ready na ba yun sa inyo? Kasi nakahanda na, ipa-file na lang? Alam nyo, paperwork lang naman yan. That can be done overnight. Diba? So, ang impeachment case naman, pagdating naman doon, it doesn't mean, kasi yung complaint na yun lang yung first step. Pag in-endorse yun at sinubject yan sa committee hearings, pwede pang ma-supplement ng iba't ibang articles or mabawasan, ma-refine. Maraming pwedeng gawin until maging satisfied yung lower house at yun yung kanilang itatransmit sa Senado. Pero so far, dun sa binubuo yung impeachment complaint na anytime pwede nyo i-file kung wala magka-file from among the members of Congress, ilang articles of impeachment or accusations ang paiisip ninyo? Meron kami na document, mga 22. 22. And ano yung nature? Culpable violation, bribery, betrayal of public trust, graft? Covered siya nung apat na grounds according to the Constitution. Di ba yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, tapos yung graft and corruption, saka other high crimes. So lahat yun covered dun sa binubuo ninyo. Pero may pakikipag-usap ba kayo sa ilang miyembro ng House of Representatives? Kasi ang proseso niya kailangan ng isa lang na endorsement po, di ba? Wala kaming pakikipag-usap. Ngayon, kung wala naman mag-endorse, basta final yon, then we'll see kung may isang patriotic congressman na mag-endorse just to get the process started. Di ba? Hindi kasi ito pwedeng titigan lang o pag-isipan lang because time is of the essence also. Remember, matatapos na yung first half ng termino ni President Marcos. And historically, power shifts doon sa mga yamado, doon sa for the upcoming elections, presidential elections sa 2028. So, mawawala na yung opportunity mo to impeach anybody. So, from that point on, pag nag-shift na yan, in fact, baka si President Marcos na yung vulnerable niyan. Kasi nakikita niyo naman yan sila Duterte, they're just biding the time. Pagka alam nila yung kartada ng mga ng mga politiko sa Pilipinas. Pagka nagbago ihip ng hangin, talo na yan. At pagka nagtumalon yan sa kanila, gagamitin nila yan. They will use that power to the hilt. They will not hesitate, no? So, yun yung kailangan ma-appreciate dito. Speaking of timing, Senator, meron bang sapat na panahon para mabuo itong proseso na ito? Kasi by next month, October 1 to 8, filing na ng certificates of candidacy. Marami na sa ating mga opisyal nakatutok na sa kanya-kanyang kampanya kahit hindi pa officially start yung election season at saka yung election period at saka yung kampanya. I believe meron pang panahon yan. Kasi kung ang comparison lang natin, doon sa panahon ng impeachment ni former President Erap Estrada, gumulong yon around this time also. Tapos, di ba nga, nahinto yun ng January 2001. It's also an election year at the time. So, hindi pa tapos yung
presentation of evidence ng prosecution nung it was abruptly cut short, no? Tapos diretso na yung EDSA 2. Pero kung nagtuloy-tuloy yun, naabot ng panahon ng kampanya. I believe pa yan, there are ways around that. Kasi ito, ano to eh, this is an existential issue na kailangan harapin ng Marcos administration. Speaking of timing, binanggit niya rin kanina, no, na time is of the essence, na hindi dapat maging presidente. Sabi niyo, itong si Vice President Sara Duterte. All along, I was thinking na you were thinking of 2028. Yung pala, mas immediate yung concern niyo. Kung ganun yung framework na pinanggagalingan ninyo, meron ba kayo nakikitang seryosong banta dito sa pamumuno ni BBM na baka matanggal siya at mag-assume si Vice President Sara Duterte? Hindi pa ba ginawa na nila yun? Di ba? Ilang beses sila nag-attempt, yung mga polvoron video. Hindi, pero how serious at this time? How serious? Ang sa ganyan kasi, alam naman natin yung mga nangyari na nakaraan. These things can just snowball. No? Hindi pwedeng como may lull ngayon, may apparent calm. Hindi ibig sabihin nun, ganyan ang magiging situation until the end of the term of President Marcos. Hindi naman ganun eh. Di ba? Nakita natin, isang political crisis lang, it can trigger something. No? So, yun yung mga pwedeng tignan. Pero ang general ano nga natin dito is yung kanyang unfit to hold public office of any sort. No? When she was mayor, she abused that power. When she is, now that she's vice president, she is abusing power. Nakikita niyo yan. Kumbaga, bumabalaan sa mga mata natin yan. Hindi pwedeng hayaan na naman natin tapos mumula tayo presidente niyan. Kung ano mangyari, no? Assuming just an accident, may mangyari kay presidente, God forbid na mangyari yan. She assumes power before 2028. Therefore, she is eligible to run for election in 2028. Anong palagay mo? Matatalo ba yun? GMA formula yon. So yun ang gusto ba natin yon? Kumbaga parang aantayin pa ba natin mangyari yon para maramdaman natin yung nilalatayan na tayo sa likod at sabihin natin, o nga pala, no, sana pala na-impeach natin itong taong ito. Wala na yun. Tapos na yun. Water under the bridge. So what I'm saying is, nandito na, merong legal basis na to impeach her. The window is closing. Might as well do it. Ganun lang yung kasimple. But are the conditions ripe for a successful removal of the Vice President by impeachment? Hindi mo malalaman yan until you actually try. But ako nakikita ko, dito sa display niya, no, ginawa niya lately, I think, maraming sa mga kababayan natin na, okay lang sa kanila, no? Of course, may mga holdouts yan sila sa Region 11, probably. Siyempre, ayaw nila mangyari yun. But, ganun din naman. Kay President Estrada noon, kahit binoto siya overwhelmingly ng mga tao, kababayan natin, tinuluyan pa rin naman nung grupo nila Gloria yung impeachment niya. So, I think yung timing na yon is secondary doon sa national interest at doon sa moral justification for an impeachment. So, I believe na satisfied na yun. Yeah. Okay. Hindi kaya ako tinatanong yung senator kasi alam natin lahat yan, di ba? Kumbaga, aware naman ng mga Pilipino dun sa impeachment ni Erap noong 2000. December 2000 siya na-impeach and then natanggal siya 2001. Tapos si Renato Corona 2012. Alam natin na malaking bahagi ng impeachment case ay political, hindi lang legal. So, dun sa mga nagpaplano, dapat iniisip din yung political conditions surrounding such a case. Kaya yun po yung konteksto ng tanong ko. Kasi ngayon, mukhang weak yung mga Duterte dahil sunod-sunod yung mga issues and rightly so.
dapat naman talaga na panagutin sila rin sa mga legitimate issues na nire-raise. Pero, pag pinagsama-sama nyo ba yung iba't ibang factors na yan, sa tingin nyo, that should provide enough confidence kung sino man yung nag-iisip na mag-file ng complaint against her. Ang gaya nga ng sabi ko, Christian, there, you won't be able to achieve the optimum state, ika nga, na ito na, ideal na ideal. Hindi yan. May mga, ano yan room for chance, ika nga. May mga ganon. You will just have to take that leap. Pero kung alam mo na tama itong ginagawa mo, morally, legally, no? Tapos, nasasagot yung national interest dito, then dapat yun ang magbibigay sa iyo ng motivation to do the right thing, no? To do that thing because you know that it's right. So, yun yung tinitingnan natin. Ngayon, politically, yung sinasabi mo, yung political timing, political context, gaya nga nasabi ko, the first half ng termino ng sitting president, that is where he is most influential politically, no? So that's where the power is concentrated dun sa first half. Pag second half, pag natapos na eleksyon, mabilis yan, mabilis bumitaw yan. Kaya nga ang nangyari doon sa mga impeachment na nakaraan, nangyari siya ng first half, no? Yung kay Chief Justice Corona noon nangyari ng 2012 ng January yun na-transfer yun sa Senate. Ano siya? Talagang parang wala nang build up towards that, no? Basta talagang nakita lang ni President Aquino that si late Chief Justice Corona was not fit to hold the office of Chief Justice at merong national interest na matanggal siya sa pwesto na yon. Di tinuloy, no? Wala yung political conditions. So nangyari yun, and the people saw na may basis naman pala later on. Okay, pero hindi naman kaya ma-flip no mga Duterte yung script, or for lack of a better word, no? Or use this to their advantage para sabihin sa mga tao, kita nyo na what we have been saying all along was correct. Talagang ginigipit lang kami. Lahat ng mga nangyayari na to, all this was meant to actually pressure us para tanggalin kami sa pwesto. Baka naman magamit nila yung ganyang effort to their advantage. Yan yung kanilang magiging communications plan. Ganyan yung kanilang pang-counter, no? Pero yung narrative dapat dito ang nagko-control yung Marcos administration. Kasi ito yung narrative. Kailangan nilang kumbinsihin yung taong bayan na nararapat tanggalin sa pwesto si Sara Duterte because you saw for yourself kung paano siya as a person. Di ba? Sabi ko nga using the street term may topak Di ba? May topak. Tapos bibigyan mo ng power ng presidency to later on. Right now, ang power ng vice presidency hawak niya and successor siya. Anything that happens to the president, she can be president at any moment. And along with that, eligible siya to run for re-election sa 2028. Ngayon, yung narrative, counter-narrative, given yan. Hindi ka pwede magpapadikta dun sa potential na sasabihin nila. Kasi pagka ganun, parang ikaw yung nire-remote control nung kalaban mo. Hindi, dapat may nararapat. And yun na yun, makikita naman ng taong bayan kung tama yung nangyayari yun. Ultimately, it will all boil down to numbers, no? Ito pinag-uusapan natin, of course, lahat naman to hypothetical and speculative. Wala pa naman talagang fina-file, no? Pero ultimately, ang magiging clincher dyan, kung meron bang enough numbers sa Senado to remove her by impeachment, and by removing her, hindi na siya pwede tumakbo for public office. Diba yan ang pinaka outcome.
Meron ba siya numero so far sa tingin nyo? Kung ngayon mangyayari yan. Yung si BBM, for instance, yung in favor of removing the Vice President. I believe so, no? Sabi ko nga, having gone through an impeachment process myself, no? Meron kang basis as a senator, no? As a representative of the people at large. Meron kang basis kung masasabi mong justified yung magiging hatol mo, whether conviction or acquittal. Ngayon, yan na ngayon yung isusupply ng ebidensya na ilalabas. Kung how siya yung ilalabas na ebidensya sa impeachment trial, eh, may hirapan. Kahit kaalyado ka ni President Marcos, may hirapan kang mag-convict, no? Kaya kailangan medyo solid yung ebidensya mo. So, yan yung legal component. Then, yung political component, kailangan, ito yung pag-articulate through an effective communications plan. Pag na-articulate yan sa taong bayan na ito yung ginawa ni Sara Duterte, ito yung mga krimen niya, kaya karapat-dapat lang sa matanggal. Pagka na-achieve yun through an effective communications plan, so yung political component na yun naman ngayon yung magpapadali sa desisyon ng mga senador to convict. No? Kasi pagka yung taong bayan ay nakumbinsi na ay karapat-dapat lang palang tanggalin, madali silang mag-convict. No? So, yan yung mga aspeto na kailangan titignan, hindi lang nga yung purely legal, no? Kasi may political component dyan. Okay, speaking again of the political component, kumusta naman kaya yung magiging credibility ng mga kongresista kung sakaling i-impeach si VP Sara Duterte? Kasi yung House of Representatives, base sa proseso, sila yung magiging prosecutor, di ba? Ng Vice President, at ang magiging huwes ay yung mga senador. Ngayon, sa bakbakan sa pagitan ni VP Sara Duterte at saka ng mga kongresista, binabati yung mga issues kay VP Sara Duterte, legit naman, no? Yung paggasta ng budget, pero bumabanat din yung Vice President pagdating dun sa mga kongresista. Ang dating sa akin, at least, no? Parang pinapalabas ng Vice President, huwag kayo magpaka-ipokrito. Diba? Yesterday, ibinanggit siya na dalawa lang daw may hawak ng pondo ng Pilipinas, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at saka si Congressman Zaldico. Nag-deny naman si Zaldico, pero alam naman natin na very powerful naman talaga yung dalawa when it comes to the budget. So again, we go back to the question, kumusta naman yung credibility ng mga congressmen natin? So, yan naman yung counter-narrative, no? May narrative nga, counter-narrative. Nakita mo, bakbakan ito dun sa communication space. Ngayon, if you're talking about the prosecutors, nakita ko dun sa committee hearings, no? Dun sa House, maraming mga magagaling na lumalabas. In fact, objectively speaking, yung mga hearings sa Senado at sa House, sa Senado, ang nagdadala na lang si Senator Risa, no? Sa quality, no? Kasi yung iba, hindi naman sumisipot. Yung mga sumisipot naman, medyo, kumbaga, Huwag na kayo mahiya. Alam ko yung sinasabi nyo. Oo. Itong sa House, nakita mo, may mga magagaling na lumalabas. Pag naging prosecutor yan, palagay ko mamimilipit si Sara Duterte dyan. She won't be able to explain yung mga krimen na i-accuse sa kanya. I actually agree, Senator, no? Pag pinapanood ko yung Quadcom hearings, reluctantly, naamin ko sa sarili ko, mas maganda yung mga tanong ng mga kongresista kumpara din sa quality ng questions sa marami sa mga senador natin. Yan, totoo naman yung sinasabi nyo. Okay. Ngayon, dito sa mga issues na binabato sa mga Duterte, ano sa tingin niyo yung may pinakamalaking impact? Somehow, the biggest hit when it comes to the vulnerability or political vulnerability of the Dutertes, in particular si VP Sara Duterte. Marami yan, di ba? Yung pagkaka-aresto kay Kibuloy, yung anak ng Panginoon, yung ICC. Ano sa tingin niyo yung yung epekto ng bawat isa na yan at ano yung pinakamalaki? Sa tingin ko kasi, for some reason, hiwalay yung tama sa Duterte
the father and si Sarah, no? Naihiwalay sila, hindi pwedeng sasabihin mo pag tinamaan itong kay Kibuloy, tinamaan kung ICC o kung naman, ma-automatic kay Sarah. For some reason, while it is true, meron din siyang tama, pero hindi ganun kalaki, nahihiwalay siya. Pero itong issues directly against her, itong 125 confidential funds, 650 confidential funds sa OVP DepEd noong 2023, tapos yung kanyang peace and order funds at confidential funds nung siya ay mayor, grabe yun, billion-billion yun, no? Makikita nila yung pattern of behavior. Pero ang pinakang malaki, based dun sa mga na-document namin kay Sarah, ay yung cheque na in-encash niya. 2 cheque na in-encash niya sa isang drug lord associate ni Michael Yang, no? And ito, nandoon ito nung nangyari ito nung mayor siya. So back in 2011, 2012. And ano yan, may paper trail yan, may money trail yan. So mabigat yan. Pagka tumuloy ito sa impeachment court, white flag na kagad yan. Hindi nila ma-deny yan kasi sa impeachment court, yung mga bank executives na yung ipapatawag, hindi na nila pwedeng i-stonewall ito o denial lang kasi ang magiging witnesses ng prosecutor would be the bank executives themselves, no? Yun, yung mga sa BPI, sila mismo harap dyan. Sila mismo maglalabas ng cheque na in-encash nila Sarah, no? At dito, hindi lang sila yung nag-encash ng cheque under their name, Si Pulong meron din, si Baste meron din, si Digong meron din, si Hanilat meron din. Ito yung final ko noong 2016 pa. Alam mo, di ba, sinasabi nila, ano lang naman yan, gawa-gawa lang daw. O sige, tignan natin ngayon. Di ba? Manginginig yan mga yan. Okay, paki-refresh naman yung memory ko, no? Hindi ko maalala yung eksaktong check na encashment, no? 2016, ano po nangyari sa kaso na yan? No, ganito po, no? Noong 2016, nag-file ako ng plunder case kay Duterte. Ang ginamit kong ebidensya ay yung mga bank accounts that eventually kinonfirm ng Office of the Ombudsman na galing sa Anti-Money Laundering Council kasi nag-request sila ng copy nila at parehas yung kopya sa akin at yung kopya nila. So doon, 2.4 billion pesos worth of transactions ang nakita na pumasok doon sa account ni Duterte na incidentally, ito, joint account niya with Sara Duterte. No, isang issue yan. Bukod pa dyan, Wait, sorry, time out lang. 2.4 billion worth of transactions. Pero ano yan, pinaghalo-halo lahat ng pumasok na pera, pati yung na-withdraw? Or you're talking about the deposits only? Kasi bihira mag-withdraw. Puro credits yun. So 2.4 billion ang bilang namin nun. No? So, yan. Ngayon, doon sa personal account nila Sara, Pulong, Baste, Hanilet, at saka si Digong, meron pang pumasok sa kanila na in-encash na cheque mula dito sa drug lord associate ni Michael Yang. At yun ang pinakamabigat dyan. Yun ang magiging clincher dyan for the senators. Believe me, mangangatog-tong mga to. Pero ano nangyari sa kaso na yun, noong 2016? Inupuan yun. Plunder yun eh. Pending pa rin po siya or nabasura na formally? Hindi pa. Kasi ang nangyari nun, inimbestigahan ito ni Deputy Ombudsman Carandang, Arthur Carandang. Tapos, nung na-confirm niya na, ito nga, parehas yung ginamit ko na ebidensya doon sa kanilang ni-request sa Anti-Money Laundering Council. Tinanggal siya ni Duterte. Biruin mo, yung nag-iimbestiga sa kanya,
tinanggal niya sa pwesto. So that was the end of it. Ngayon, hindi naman hindi pa relevant yung mga Sara Duterte accounts at that time. Pero ngayon, relevant siya because of this impending impeachment case. Mabigat ito. Mabigat. Doon pa lang Pero- sa 1.5, hindi niya na ma-explain yon, di ba? Paano mo ginastos yun in 11 days? Nako, makikita nila yung nung taong bayan na wala itong pakialam sa accountability mechanisms natin. Pero ang pinakamabigat doon, yun na nga, may cheque, may paper trail, may money trail. Bribery yun, graft and corruption yun. Pumasok sa, in-encash niya, in-encash kasi manager's checks ito eh. So, doon sila huli. Pero assuming nga na merong ganyang ebidensya at mabigat, di ba pwedeng i-argue na hindi pa naman ako vice-presidente nung nangyari, di umano yan. And why would that be used against her? Yes, pero na-imagine mo how weak that argument is. Na tipong, gumawa ako ng krimen noon. So, dali ka pa rin. Ngayon, ang desisyon kasi ng mga senador, yung totality. Hindi naman nila pwedeng tanggalin sa utak nila na nangyari yung portion na yun, ng gumawa ka ng krimen. Plus, kung i-argue ng prosecution na ito yung pattern of behavior, corrupt ito, mayor pa lang ito, kurakot na ito. Di ba? Tapos itong ngayon. Kasi billions din siya eh. Yung confidential funds niya nung siya ay mayor. And ito, nakuha namin. Nakakuha kami ng 8 copies ng SALENS niya. Isa pa yon. Hindi niya na-declare lahat yon. So, ulit yan? Culpable violation of the Constitution. 22 nga ang nadodocument namin so far. 32. 22. 22. So mukhang ready na pala kayo. Hindi naman. Vision into, mukhang ready na. Anytime, pwede na i-file, di ba? Tinitingnan lang natin, no? We're giving them the chance na sila ang gumawa nito kasi sila dapat ang gumawa niyan. Pero, di ba? Kung kailangan gagawin natin yan. When you say sila, sino specifically tinutukoy niyo po? Dapat yung House of Representatives. Kasi sabi ko nga, yung violations, yung impeachable offenses na major as Vice President, ginawa doon sa kanilang house, no? So, sa bahay nila ginawa yon. So, dapat sila yung, if at all, dapat supplemental na lang yung mga impormasyon na ibibigay natin. Tahanan pa na natin, Senator, yung pagkaka-aresto dito kay Pastor Apollo Kibuloy. A lot of people thought that was unimaginable given the political influence of Apollo Kibuloy during the time of President Duterte. Pero ngayon, nakadetine siya, merong mugshot. Kumbaga, he looks very vulnerable. Gano'ng kalaki epekto niyan, for instance? Kasi ang basa ng iba dyan, kaya palang gawin. Kung sakala maglabas ng warrant of arrest ang ICC at nag-cooperate ang Philippine government through the Interpol, na una ko nadinig sa inyo, mukha bang mas hindi na mahirap at least nabasagin yung mystic na yon na hindi ma-arresto yan given what happened dito kay Pastor Apollo Kibuloy? I agree, parang dry run ito nangyari. Parang dry run. So, symbolic ito ng kumbaga, end of the era of the Duterte Empire in Davao, no? Yan yung symbol. Kasi isa yan sa mga acolytes ni Duterte, si Kibuloy, yan yung mga untouchables, Tsaka front yan ni Duterte. Yung mga pera ni Duterte, mga ninakaw niya, all the decades na mayor siya, tsaka nung presidente siya, ang taga sube ay si Kibuloy. Kaya nga dali-dali siyang naging administrator, hindi coincidence 'yun. Nag-worry itong si Digong na baka makumpiska yung mga
ari-arian ni Kibuloy, kaya ano siya. Pero dapat napaka-obvious yun sa mga babae natin. Talagang yung kayamanan ni Kibuloy, kay Duterte yan. No? So, anyway, going back, very symbolic yon politically. Ito na yung start ng unraveling of the Duterte Empire sa Davao. Tapos, doon sa ICC naman na sinasabi, kung pupunta man tayo doon eventually, dry run na yon. Hindi na magugulat o mabibigla yung mga tao sa mga mangyayari, no? Kung eventually man. Okay, former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po for joining us tonight dito sa Facts First. Mag-uusap pa po tayo, antabayanan ko kasi sabi nyo, kung wala magko-file in the coming days, kayo na yung magko-file. So, by next week yung sakasakali. Okay, I'll keep in touch, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Christian.